Guys, this is not a food vlog. This is about the coronavirus. So what is coronavirus? Ang coronavirus, guys, isa siyang infectious disease na pwede mo ipasa person to person. So, paano mangyayari yan? Paano mo magagawa yan? Pag nagsalita ka, when you sneeze, when you cough. So, yun yung mga ways to transfer or para makahawa ka ng iba. So, paano nangyayari yun? When you open your mouth, of course, you breathe out, lalabas doon yung virus. So, of course, when you breathe out, magkikreate ka ng moisture. Nandun yung mga droplets na maliliit na nandun yung mga virus. So, ang layo nung virus mula sa bibig mo, once na nag-release ka nun, is 1 meter. So, isipin mo yung kalat na gagawin mo when you have that virus. So, lalapag yun, mababa, magsasettle down yung sa surface. Doon ang isa pang way na pwede ka makapanghawa. So, pag may isang tao na nakahawak nun at naipahid niya sa mukha niya, naikusot niya sa mata niya, mahahawa yung tao yun. We should be more careful and be more responsible. Mas maging maselan tayo sa mga gagawin natin. Even yung when we pag nakikisalamuha sa labas, kaya tayo sinasabihan na dapat magkaroon ng social distancing. Why? Kasi once we have the social distancing, mas nalilimitahan or mas maiingatan natin yung sarili natin na mahawa or matransfer sa atin yung virus. Okay? You with me so far? Good. Now, how do you keep yourself from being infected? Simpleng-simple lang yun, guys. Ito yung mga panahon na dapat huwag tayo maging tamad sa paghuhugas ng kamay. Okay? So, ang paghuhugas ng kamay, guys, hindi yung nagbasa ka lang ng kamay, gamit ang tubig, tapos pagpag. Hindi. Be conscious, guys. Use the water, okay? Basahin yung kamay nyo, basahin yung mabuti, gamit yung tubig, and then use, kung maaari, germicidal soap, yung magandang soap na it will disinfect your hands. Hindi yung basta sabon na basta parang papaputi. Just use a germicidal soap which is more effective para magtanggal ng bacteria sa kamay. Now, when we go out or kung ano man ang gagawin mo sa labas, of course, we need to be conscious din sa paglilinis pa rin ng kamay. So, we should have at least alcohol or hand sanitizer. Ang paggamit din ng alcohol, guys, so lalagay ka sa kamay mo and hindi siya yung basta igaganyan mo lang. Ikot mo siya mabuti sa kamay mo, like around your hands, para ma-disinfect yung buong kamay mo. Then, yung sa paghugas ng kamay nyo, guys, huwag naman yung nagsabon ka nga, mga 2 segundo din hinugas mo na. No,
linisin nyo mabuti yung kamay nyo, even the back of your hands, bawat daliri, even yung mga loob-looban ng kuko nyo, linisin yan para hindi mamuhay doon yung bacteria or yung virus. Alright, so guys, maliban sa paghuhugas ng kamay, okay, lalo na dun sa mga galing sa labas or yung mga may quarantine pass na nakakalabas para bumili ng food, supply, gamot, isipin nyo na bago rin umuwi, okay, bago umuwi or bago ka humarap sa mga kasama mo sa bahay, maliban sa paghuhugas ng kamay, of course, dahil sa nakasalamuha ka ng ibang tao, you have to think na baka meron ka rin sa katawan. So, tanggalin mo yung damit mo, magpalit ka, and then take a bath para ma-disinfect yung buong katawan para bago ka humarap sa mga kasama mo sa bahay, you know that they're safe na makasalamuha sa'yo. Para na rin safe yung mga kasama mo sa bahay. Now, since napag-uusapan natin yung pagiging healthy, so maliban sa pagiging malinis guys, so syempre, quarantine, nasa bahay tayo lahat. Most of us nasa bahay lahat. Maraming or may nabago sa lifestyle. Most days nakakalabas, nakakalakad. Now, wala ngayon yon. So nababawasan yung activities natin to do work or mga extracurricular activities. So ibig sabihin nun, hindi masyado gumagalaw yung katawan. We need to be more productive. We need to be more active para sa ganon hindi naman maging lousy or magkasakit tayo ng nasa bahay. So, what do I mean by that? Kailangan natin na gumalaw. We need to exercise. We need to do some chores para yung katawan natin gumalaw, yung muscles, and makapag-burn ng calories. So, kailangan natin gumawa ng mga a little program para sa araw-araw ma-train or maging busy man lang yung utak natin na may gagawin tayo day by day. Kasi pag hindi natin ginawa yun guys, yes, we're at home, you think you're safe, pero the mere fact that you're not doing anything, pwede ka pa rin magkasakit because you're not moving. Tapos kain ka ng kain. Now, to sa pagkain ng part, hindi ibig sabihin na kain ka ng kain, you'll be healthy. Guys, take note. Hindi porket kain ka ng kain is okay. You need to eat healthy. You need to be smart sa mga kinakain nyo para hindi ka magkasakit, hindi ka mag-accumulate ng masamang pondo sa katawan. So, dapat yung mga veggies, tamang protein, hindi basta puro karne. So, you need to have not just balanced diet, you have to be eating healthy, lalo sa panahon ngayon. Hindi tayo pwede magkasakit ng nasa bahay lang. It's gonna be more dangerous pag nagkasakit tayo and then we are forced to go to the hospital. See? So, dapat naiisip din natin yun. Alright, so guys, doon sa mga nag-iisip, paano nagsimula ang coronavirus? Ang coronavirus, guys, nagsimula siya sa Wuhan, China. Now, December 31, ang government ng Wuhan, China ay nag-declare na ang kanilang mga health workers ay merong tinitreat na mga may sakit due to an unknown virus. At that time guys, hindi pa nila na-figure out, hindi pa nila determined na ipapasa yung sakit tao sa tao. Alright, so guys,
January 11, nag-declare ang Chinese media na meron na silang case na namatay due to that unknown virus na they were trying to isolate, figuring out kung anong meron doon. Now, yung taong yun, yung 61-year-old male na yun, was a regular sa Wuhan market. Now, bago dun sa deklarasyon ng Chinese media, nagkaroon na ng isang malaking holiday ang China. So imagine niyo yun, guys. Yung incident na yun, kung titignan niyo yung diagram dun sa New York Times, kung gaano karaming tao ang dumaraan sa Wuhan, guys, hindi siya parang basta MRT dito sa atin na marami nagpupunta, yung mga empleyado na nakapili. Guys, it's way more people na naiisip nyo, guys. Millions of people pass through Wuhan. So imagine niyo yung sakit, talagang rapid yung pagkalat niya doon sa pangyayaring yun. Now guys, so since sa kapal ng tao na nagpupunta sa Wuhan, January 20, dito na lumabas yung sakit sa mga ibang bansa naman, tulad ng Japan, South Korea, Thailand. Nagkaroon na sila ng first cases nila nung virus na yon. At that time wala pang pangalan na coronavirus. Then the day after nung deklarasyon na meron na sa ibang bansa, nagkaroon na rin sa United States ng first case nila nung sakit, yung unknown virus na yun. January 30, dahil sa rapid growth at sa dami ng nagkakasakit at nahahawa, nag-declare ang WHO or WHO ng isang global health emergency para sa buong mundo, para maging aware ang lahat. Then February 11, guys, doon sila nagbigay ng formal name doon sa virus na yon, na ang pangalan na alam natin ngayon ay Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. Alright, so guys, March 11, ito yung araw na nakasubaybay tayo sa TV. Ito yung araw na nagdeklara ang WHO na ang coronavirus o ang COVID-19 ay isa ng pandemic. Ano ang pandemic, guys? Ang pandemic, guys, base sa pagkakaintindi ko, ito ay isang uri ng sakit o virus na madaling ipasa ng isang tao sa kapwa niya. Or in English, it's a virus that is easily transmitted in an efficient or sustained way from person to person, at madali siyang ikalat sa buong rehiyon. Ganun siya ka-alarming, guys. Since March 7, the Philippine government was trying to find a solution to contain the virus. So came March 12, the Philippine president declared quarantine for the whole Metro Manila to contain the virus doon lang sa area na yan. But kumalat pa rin siya, dumadami yung bilang. So came March 15, kasabay nun nag-declare ang Philippine President ng state of calamity for the whole country. And then kasabay din nun is nagpatupad din ng enhanced quarantine for the whole Luzon Island ang Philippine President para ma-isolate at wag nang dumami ang cases ng coronavirus, and at least ma-slow down yung growth ng virus dun sa mga nahahawa.
So since meron ng enhanced quarantine, bawal na magkaroon ng mga mass gatherings. Yun yung mga maraming pagtitipon para maiwasan yung probability na may mahawa dun sa mga ganong event or gatherings. Now, since meron na rin enhanced quarantine, everyone was naobliga na mag-work from home, of course, para dun sa purpose na maingatan yung mga nagtatrabaho sa labas na kailangan magtrabaho. It will lessen the probability din na mahawa sila kung sino man ang meron sa labas. Ang bukas lang ng mga establishments sa labas ay yung mga essentials. Yun yung mga supermarkets, markets, of course, yung mga drugstores para dun sa mga pangangailangan ng mga tao for food, then yung mga gamot. Alright, doon naman sa personal point of view ko dito sa nangyayari, guys, is marami na apektuhan. Ako, ikaw, yung mga nagtatrabaho, yung mga bumubuhay ng pamilya, yung mga estudyanteng nag-aaral, yung malalaking kumpanya na nagpapatakbo sa mga community natin, yung mga laborers, nahihirapan din sila. Lahat tayo may mga kanya-kanyang dahilan. Like for example, yung mahihirap, ang sasabihin nila is, mahirap kami, we need to work. Kayo, may mga kaya, madali sa inyong sabihin na may pera kayo and kaya nyo i-sustain. Yes, totoo yun. Pero, hindi pa rin pwedeng idahilan na dahil sa mahirap ang karamihan ay dapat nang hindi makipagkaisa para masupo yung sakit. Lahat tayo nahihirapan. Now, paglipat naman dun sa mga taong may kaya, we have to be sensitive. Yes, meron ang karamihan sa atin ng pera, but that money is not enough para bumuhay pag nagkasakit ka. You with me so far? So, walang mayaman, walang mahirap. Everyone needs to acknowledge na itong sakit na to ay hindi siya biro. We need to cooperate. Hindi tayo pwedeng gumawa ng kanya-kanyang desisyon. So, we have to work as one para masugpo, makontain itong sakit na to. And most importantly, we need to be more faithful. Kailangan nating taasan yung uri ng pananampalataya natin. Kailangan nating magtiwala doon sa kaya niyang gawin. Doon nakasalalay yung kinabukasan nating lahat. So, we have to stick together. Not really literally stick together, but we have to stick na magkasama-sama yung iisang layunin na masugpo yung sakit. So we need to cooperate, guys. Magkaroon tayo ng mataas na pag-asa na matatapos ang lahat. This is not gonna be easy.
sa akin o sa'yo na nanonood nitong channel na to, it's not gonna be easy. Pero we have to be more productive every day, and let's see kung ano mga magiging progress from other countries, lalo na dito sa Pilipinas. Dun sa mga gustong tumulong, there are ways para makatulong, pero dun sa mga tulad nating individual, the biggest contribution that we can give is stay at home. Stay at home. Let's not be a burden. So yun lang, guys. Stay healthy and eat right. Wash your hands. See you in the next vlog, guys.